Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Halina't samahan niyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng mga emosyong hindi inaasahan. Sabi nila, ang pamilya ang ating kanlungan, ang lugar kung saan tayo pinakaligtas. Ngunit paano kung ang pinakamatinding kasinungalingan at ang pinakamasakit na kataksilan ay nagmumula pala sa taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos, sa loob mismo ng iyong sariling tahanan? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang amang gagawin ng lahat para sa kanyang anak at ang pagtuklas sa isang sikretong yayanig sa kanyang buong mundo. Ang katahimikan ng Villa Maharlika ay ang unang sumalubong kay Lacan del Mundo. Isang katahimikang marangya, malawak, at kadalas ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa tuwing uuwi siya mula sa magulong mundo ng negosyo. Ang amoy ng floor wax at ng mga sariwang bulaklak na nakaayos sa isang mamahaling florera sa gitna ng engrandeng pasilyo ay pamilyar na sa kanya. Ngunit sa hapong iyon, ang katahimikan ay may kasamang kakaibang bigat. Kararating lang niya mula sa isang biglaang business trip sa Singapore. Dapat sana ay sa susunod na araw pa ang kanyang uwi. Ngunit isang pakiramdam ng pagkabalisa ang kumurot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kaya't minabuti niyang mag-book ng mas maagang flight. Sinag, manang diwa, tawag niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng mansyon. Walang sumagot. Hinubad niya ang kanyang coat at ipinatong sa isang silya. Ang kanyang mga matay automatikong naghahanap sa direksyon ng silid ng kanyang nag-iisang anak. Habang naglalakad siya palapit sa pasilyo, patungo sa kwarto ni Sinag, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito malakas. Sa katunayan, ito'y mahina lamang. Isang impit na pag-iyak na sinundan ng isang galit at madiin na bulong. Tumigil si Lacan. Kinilabutan siya. Kilala niya ang iyak na yon. Iyon ang iyak ng kanyang anak. Ngunit ang bulong, iyon ang boses ni Halina, ang yaya ni Sinag na ilang taon na nilang pinagkakatiwalaan. Ano ka ba? Walang silbi. Mahina. Dahan-dahan. Halos hindi humihinga. Sinundan ni Lacan ang tunog. Bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat na para bang may bakal na nakatali sa kanyang mga paa. Ang pinto ng silid ni Sinag ay bahagyang nakaawang. Mula sa maliit na siwang, tanaw niya ang isang eksenang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nasa malamig na sahig na gawa sa marmol ang kanyang anak. Si Sinag, ang kanyang munting sinag na may mga binting hindi maigalaw mula pa ng isilang, ay nakaluhod sa sahig, nanginginig, habang pilit na pinupunasan ng isang maliit na mantsa ng tubig gamit ang isang basahan. Ang kanyang manipis na katawan ay baluktot sa isang hirap na posisyon. Sa tabi nito, nakatayo si Halina. Ang mga kamay ay nakapameywang. Ang mukha ay nababalutan ng isang lupit na ngayon lang nakita ni Lacan. Bilisan mo! Hanggang mamaya ka pa ba dyan? Dalian mo at baka dumating ang papa mo. Mag-iyak-iyakan ka na namang bata ka. Sa isang iglap, ang pagkalito sa puso ni Lacan ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na dalisay at primordial. Ang galit ng isang amang nasasaksihan ang pagdurusa ng kanyang anak. Isang tulak lang niya sa pinto at bumukas ito ng malakas. Lumikha ng isang malakas na kalabog nang tumama ito sa pader. Natigilan si Halina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot nang makita si Lacan na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha nito ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Ang maskara ng isang maasikaso at mapagmahal na yaya ay biglang gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Lacan, "Sir." Nauutal na sabi ni Halina, pilit nang ngumingiti. "Kararating na niyo lang po. Tinuturuan ko lang po si Sinag na maging..."
Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang mababang ungol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang lalamunan, sinugod siya ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko," sabi niya sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng bagsik. Hinawakan niya si Halina ng mahigpit sa braso. Napadaing sa sakit ang babae. Walang anumang pag-aalinlangan. Kinaladkad siya ni Lakan palabas ng silid, palayo sa kanyang anak na ngayon ay nakatingin lamang sa sahig, hindi gumagalaw, nanginginig pa rin sa takot. "Sir? Teka lang. Magpapaliwanag ako. Sir Lakan." Pagmamakaawa ni Halina, ngunit para siyang kumakausap sa isang pader na bato. Kinaladkad siya ni Lakan palabas ng mansyon. "Manong! Mga gwardiya!" Sigaw niya, at ang kanyang boses ay sa wakas ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Mabilis na dumating ang 2 gwardiya. "Kunin niyo ang lahat ng gamit ng babaeng to. Itapon niyo sa labas ng gate. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa pamamahay na to kahit kailan. Naiintindihan niyo?" "Oo po, sir. Labas!" Utos ni Lakan kay Halina. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa gate. "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin." Nang makalabas si Halina, hinarap ni Lakan ang kanyang mga gamit na nagkalat sa sahig. Sa tindi ng galit, sinipa niya ang isang maleta na nagpagulong-gulong hanggang sa labas ng pinto. Pagkatapos ay pumasok siya at isinara ang pinto ng malakas. Nang mawala na ang galit, ang bigat ng katotohanan ang pumalit. Tumakbo siya pabalik sa silid ni Sinag. Naroon pa rin ang bata sa sahig, sa parehong posisyon, umiiyak ng walang tunog. Lumuhod si Lakan, hindi na alintana, ang kanyang mamahaling suit. Dahan-dahan at maingat niyang binuhat ang kanyang anak. Ang payat na katawan ni Sinag ay parang isang babasaging bagay sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang panginginig nito. "Anak! Papa's here!" Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. "Shh! It's okay. Wala na siya. Hindi na siya babalik, I promise." Inupo niya si Sinag sa wheelchair nito at niyakap ng mahigpit. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Paano niya ito pinalampas? Gaano na katagal itong nangyayari sa ilalim mismo ng kanyang pamamahay? Ang tiwalang ibinigay niya kay Halina ay naging lason na unti-unting pumatay sa kaluluwa ng kanyang anak. Habang yakap niya si Sinag, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. "Kuya, ano bang manong nangyayari? Narinig ko ang sigaw mo mula sa labas." Iyon ang kapatid niya, si Dr. Dalisay Del Mundo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumingon si Lakan, bahagyang gumaan ang loob sa pagdating ng kapatid na palagi niyang sandalan. "Dalisay." Si Halina. Hindi niya mahanap ang tamang salita. "Oh my God, Sinag. Anong nangyari sa'yo, baby?" Malambing na sabi ni Dalisay, lumalapit sa bata. Inilahad niya ang kanyang mga kamay, handang kunin ang pamangkin mula kay Lakan upang aluin ito. "Halika kay tita. Aalagaan kita." Ngunit bago pa man dumapo ang mga kamay ni Dalisay sa bata, isang bagay na hindi inaasahan ni Lakan ang nangyari. Si Sinag, na kanina pa tahimik na nanginginig, ay biglang nanigas sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang uri ng takot na mas malalim, mas matindi kaysa sa takot na ipinakita niya kay Halina. Umiling siya. Nang sunod-sunod, ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit ng mahigpit sa damit ng kanyang ama. Isang impit na tunog ng purong sindak ang kumawala sa kanyang lalamunan habang pilit niyang inilalayo ang sarili mula sa nag-aalalang mukha ng kanyang tiyahin. Natigilan si Lakan. Naramdaman niya ang takot ng kanyang anak na gumapang sa kanyang sariling balat. Tumingin siya kay Sinag.
Pagkatapos ay sa kanyang kapatid na si Dalisay, na ngayon ay may bahid ng pagkalito at sakit sa mukha. Ang reaksyon ni Sinag ay hindi tama. Ito ay mali. Bakit ito matatakot sa tiyahin na nag-aalaga rito? Ang doktor na palaging nandyan para sa kanya. Ang galit sa puso ni Lakan ay biglang napalitan ng isang malamig na katanungan. Isang binhi ng pagdududa na nagsimulang umusbong sa madilim na sulok ng kanyang isipan. Ang panahong tila tumigil kanina ay biglang gumalaw muli. Ang mga kamay ni Dalisay ay nanatiling nakaawang sa hangin. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pagkabigla at kalungkutan. Si Lakan naman ay mas lalong hinigpitan ang pagkakayakap kay Sinag na para bang isa siyang kalasag na poprotekta sa anak laban sa isang hindi nakikitang panganib. Sinag, baby, it's just tita. Muling sinubukan ni Dalisay. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng panginginig. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Ang sagot ni Sinag ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ibinabaon niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Lakan. Ang maliliit niyang kamay ay halos bumaon na sa tela ng suit ng ama. Ang kanyang pag-iling ay mas desperado, mas puno ng takot. Tama na. Madiin ngunit mahinang sabi ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kapatid. Hayaan mo na muna siya, Dalisay. Isang munting buntong hininga ang kumawala kay Dalisay. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Of course, kuya. Tama ka. He's in shock. Masyado siyang natakot sa ginawa ng halinang yon. Tumingin siya kay Lakan na may pag-aalala. Gusto mo bang i-check ko ang vital signs niya? Baka tumaas ang blood pressure niya dahil sa stress. Sa ibang pagkakataon, agad sanang papayag si Lakan. Si Dalisay ang doktor ng pamilya. Siya ang laging takbuhan ni Lakan para sa kahit anong bagay na may kinalaman sa maselang kalusugan ni Sinag. Ngunit ngayon, isang malakas na instinto ang pumigil sa kanya. Wag na, matigas niyang sagot. Ang kailangan niya ngayon ay katahimikan. Ang kailangan niya ay ako. May dumaang sakit sa mga mata ni Dalisay, isang sakit na tila totoo. Siyempre, kuya, naiintindihan ko. Ikaw ang ama. Kung may kailangan ka, nandito lang ako sa kabilang silid. Just call me. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Nang sila na lang ulit ni Sinag ang naiwan, hinarap ni Lakan ang anak. Shh! Wala na siya, anak. Tayo na lang. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod nito hanggang sa unti-unting kumalma ang panginginig ng munting katawan. Habang nakatingin siya sa kanyang anak, hindi niya maiwasang maalala ang hindi mabilang na mga pagkakataon kung saan si Dalisay ang naging anghel na tagapagligtas nila. Naalala niya noong isang gabi, halos 3 taon na ang nakalipas, nang biglang nilagnat ng sobrang taas si Sinag. Siya ay nagpanik, hindi alam ang gagawin. Isang tawag lang kay Dalisay at dumating ito sa loob ng 15 minuto. Dala ang kanyang medical kit, kalmado at mahusay. Sa alaala ni Lakan, nakikita niya si Dalisay na maingat na pinupunasan ang noo ng bata. Nagbibigay ng tamang gamot at binabantayan ito buong magdamag. Naalala niya ang pasasalamat na bumalot sa kanyang puso noon. Salamat, Dalisay. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi niya sa kapatid. Ngumiti lang ito at sumagot. Pamilya tayo, kuya, at mahal na mahal ko ang pamangkin ko. Paano niya pagdududahan ng kapatid na yon? Ang babaeng nagpakita ng walang sawang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang anak? Baka tama si Dalisay. Baka dala lang ng trauma kaya natakot si Sinag sa lahat. Pero habang pilit niyang kinukumbinsi ang sarili, bumabalik sa kanyang isipan ang itsura ng takot sa mga mata ni Sinag. Isang takot na partikular, isang takot na nakaturo sa iisang direksyon. Hindi iyon pangkalahatang takot. Iyon ay takot kay Dalisay. Inayos niya si Sinag sa kama nito.
Nakatulog na ang bata, dala ng pagod at takot. Hinubad ni Lakan ang kanyang sapatos at umupo sa isang silya sa tabi ng kama. Walang balak na umalis. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak sa pagtulog. Ngunit kahit doon, may mga bahid pa rin ng sakit. Paminsan-minsan, kumikibot ang mga labi nito na para bang may sinasabing hindi marinig. Ang mga oras ay lumipas sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na night lamp sa sulok ng silid. Ang buong Villa Maharlika ay nababalot na sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang isipan ni Lakan ay magulo at maingay. Paulit-ulit niyang pinapanood sa kanyang isip ang mga nangyari. Ang pagmamaltrato ni Halina, ang pagdating ni Dalisay, at ang takot ni Sinag. Ang mga ito ay mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. Malapit nang mag-umaga nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Manang Diwa, ang kanilang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya Del Mundo bago pa man isilang si Lakan. Dala niya ang isang tasa ng mainit na tsa. "Hindi pa po kayo natutulog, sir." Bulong ng matanda, inilalapag ang tasa sa maliit na mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, hindi lang para kay Sinag, kundi para na rin kay Lakan. "Hindi ko siya maiwan, Manang," sagot ni Lakan. Ang kanyang boses ay pagod. Tumingin si Manang Diwa sa natutulog na bata at isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Ang takot ng bata ay hindi nagsimula ngayong araw lang, sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig. Matagal na po yang may ugat. Napatingin si Lakan sa kanya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. "Ano ang ibig ninyong sabihin, Manang?" Hindi direktang sumagot si Manang Diwa. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay matanda at puno ng isang karunungang hindi mababasa sa mga aklat. May takot sa kanyang mga mata, ngunit meron ding determinasyon. "Obserbahan niyo lang po, sir," mahinang sabi niya. Ang mga bata, lalo na ang mga tulad ni Sinag, ay hindi marunong magsinungaling ang kanilang puso. Huminto siya sandali na para bang pinipili ng mabuti ang kanyang mga susunod na salita. Tingnan niyo kung sino ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. At kung sino ang mga taong labis niyang kinatatakutan. Pagkasabi noon, dahan siyang yumuko at tahimik na lumabas ng silid, iniwan si Lakan sa dilim. Hawak ang mga salitang iyon na parang mga susing bakal. Mga susing maaaring magbukas sa isang pintong matagal na niyang ayaw harapin. Ang pagdududa ay hindi na isang binhi. Ito na ngayon ay isang halamang nagsisimulang gumapang sa kanyang puso. Kinabukasan, ang Villa Maharlika ay gising na, ngunit ang liwanag ng araw ay hindi nagawang pawiin ang dilim na bumalot sa puso ni Lakan. Ang mga salita ni Manang Diwa, "Obserbahan niyo lang po," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang basag na plaka. Hindi na siya maaaring maging bulag, hindi na siya maaaring magtiwala na lamang. Sa ilalim ng pagkukunwaring nagtatrabaho sa kanyang home office, gumawa si Lakan ng isang serye ng mga tawag. Hindi sa kanyang mga business associates, kundi sa isang high-end security firm na kilala sa kanilang ganap na pagiging kumpidensyal. "Kailangan ko ng pinakamaliit at pinakamodernong mga kamera," sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kontrolado at walang emosyon. Kailangan itong mai-install ngayon din, habang wala ang lahat. Walang dapat makaalam, walang bakas, walang tanong. Hindi nagtagal, isang van na walang anumang marka ang pumarada sa likod ng mansyon. Dalawang lalaking nakauniporme ng maintenance crew ang pumasok, dala ang kanilang mga gamit. Si Manang Diwa lamang ang inabisuhan ni Lakan at isang tingin lang sa mga mata ng kanyang amo ay sapat na para sa matanda upang manahimik at tumango. Sa loob ng 2 oras, ang bawat sulok ng silid ni Sinag
Mula sa isang pekeng smoke detector sa kisame hanggang sa isang palamuti sa ibabaw ng aparador, ay mayroon ng mga matang nakatago. Nagpalagay din siya sa mga pangunahing bahagi ng bahay, sa sala, sa pasilyo, at sa dining area. Ang lahat ay konektado sa kanyang telepono. Pakiramdam niya ay nagkasala siya sa paglapastangan sa sarili niyang pamamahay, ngunit ang pangangailangang malaman ang katotohanan ay mas malakas pa kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng nakakabinging pag-arte. Si Lacan ay nagkunwaring abala sa trabaho. Nagkunwari siyang kalmado, ngunit sa bawat minutong lumilipas, ang kanyang telepono ay parang isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog sa kanyang kamay. At sa 3 araw, dumating ang pagkakataong kanyang kinatatakutan at hinihintay. Pumasok si Dalisay sa mansyon, bitbit ang kanyang itim na medical bag. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng dati. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Kuya, kamusta na si Sinag? 2 araw na akong hindi pinapapasok ni Manang Diwa sa kwarto niya. I just want to make sure he's okay." Pilit nang ngumiti si Lacan. "He's resting, Dalisay. He's still shaken up." "Kaya nga, kuya," malumanay niyang sabi, lumalapit kay Lacan at hinahawakan ang braso nito. "Kailangan kong tiyakin na hindi siya nagkaroon ng anumang psychological trauma na maaaring makaapekto sa kanyang pisikal na kalusugan. A simple check-up, yun lang, para sa kapakanan ng pamangkin ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng lohika, puno ng pagmamahal. Paano siya tatanggi ng hindi nagmumukhang katawa-tawa? Walang siyang pagpipilian. Sa labas, tumango siya. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay dumadagundong. "Sige," sabi niya, "pero huwag mo siyang masyadong pilitin." Umalis si Lacan sa sala at nagtungo sa kanyang opisina. Isinara ang pinto, ngunit hindi siya umupo sa kanyang mesa. Sumandal siya sa pinto, nanginginig ang mga kamay habang inilalabas ang kanyang telepono. Binuksan niya ang app para sa mga nakatagong kamera. Lumitaw sa screen ang imahe mula sa silid ni Sinag. Ang bata ay nasa kanyang wheelchair, naglalaro ng isang maliit na laruang kotse. Maya-maya, bumukas ang pinto sa video at pumasok si Dalisay. "Hello, my baby boy." Narinig ni Lacan ang boses ni Dalisay mula sa speaker ng telepono. "Kamusta na ang paboritong pamangkin ni tita?" Nakita ni Lacan sa screen kung paano biglang nanigas ang kanyang anak. Ang laruang kotse ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Ngunit hindi ito pinansin ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Dalisay, puno ng takot. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. "Huwag kang matakot, Sinag. Titingnan lang ni tita kung okay ka. I have my stethoscope here. Pakinggan lang natin ang heartbeat mo, okay?" Habang papalapit si Dalisay, nagsimulang umiling si Sinag. Isang mahinang pag-iling sa simula na naging desperadong paggalaw. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na para bang nagmamakaawa. "Tita, no, please." Ang halos pabulong na sabi ng bata, ngunit nagpatuloy si Dalisay sa paglapit. "Shh! It's for your own good, baby." Nang halos 1 pulgada na lang ang layo ng kamay ni Dalisay sa balikat ni Sinag, isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng silid. "Ah!" Buong lakas na itinulak ni Sinag ang kanyang sarili paatras. Ang kanyang wheelchair ay umurong ng mabilis at walang kontrol, tumama sa isang maliit na mesa. Halos mabuwal ito. Halos mahulog ang kanyang anak. Sa screen, nakita ni Lacan ang purong sindak sa mukha ni Sinag, ang mga luhang bumubulwak mula sa kanyang mga mata. Sapat na. Isang ungol ng galit ang kumawala kay Lacan. Itinapon niya ang kanyang telepono sa sofa at sinalubong ang pinto. Sa ilang malalaking hakbang,
Narating niya ang silid ni Sinag at binuksan ito nang walang katok-katok. Natigilan si Dalisay. Ang kanyang kamay ay nasa ere pa rin. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkagulat. "Kuya!" Hindi pinansin nila ng kapatid. Dumiretso siya kay Sinag na ngayon ay humihikbi na lang sa takot. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at hinawakan ang mga kamay ng anak. "It's okay, anak. Papa's here. Papa's here." "Hindi ko alam kung anong nangyari," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Lalapitan ko lang sana siya, pero bigla siyang sumigaw." Dahan-dahang tumayo si Lakan. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin kay Dalisay. "Sinabi ko sa'yo na hindi pa siya handa," sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng yelo. "Umalis ka na." "Pero kuya," "Sinabi kong umalis ka na," sigaw ni Lakan. Sa wakas ay humarap sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, isang apoy na naglalaman ng sakit, galit at isang kasuklam-suklam na pagkaunawa. Natigilan si Dalisay sa sigaw niya. Walang imik, kinuha niya ang kanyang medical bag at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Lakan kasama ang kanyang umiiyak na anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang video ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang katibayan ay malinaw. Ang sugat ng kanyang anak ay hindi lamang mula kay Halina. Mas malalim ito. At ang isa sa mga nagdulot nito ay ang sarili niyang kapatid. Kinagabihan, matapos niyang patulugin si Sinag, bumalik si Lakan sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinanood muli ang video. Pinanood niya ito ng paulit-ulit. Bawat panonood ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ang pagdududa ay wala na. Ang natitira na lang ay isang malamig at matigas na katotohanan. May kinuha siyang isang burner phone mula sa kanyang drawer. Isang teleponong hindi nakapangalan sa kanya. Nagdial siya ng isang numero mula sa memorya. Sumagot ang isang boses sa kabilang linya. "Yes?" Huminga ng malalim si Lakan. Ang desisyon ay ginawa na. Wala nang atrasan. "Kailangan ko ng pinakamahusay na private investigator," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. "Huwag mong itanong ang pangalan ko. Simulan mo na agad." Ang mga sumunod na araw para kay Lakan ay naging isang ehersisyo sa pagkukunwari. Sa umaga, siya ang mapagmahal na ama, buong pasensyang inaalagaan si Sinag. Sinusubukang ibalik ang nangiti sa mga labi nito. Sa harap ni Dalisay at ng buong sambahayan, siya ang amo ng mansyon, kontrolado at kalmado. Ngunit sa gabi, sa loob ng kanyang nakakandadong opisina, nagiging ibang tao si Lakan. Doon, sa harap ng liwanag ng kanyang laptop, nagiging anino siya, isang mangangasong naghihintay sa dilim. Bawat notifikasyon mula sa kanyang burner phone ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. At sa ikatlong gabi, mula nang gawin niya ang tawag, dumating ang unang ulat. Isang encrypted email. Walang pangalan, walang paksa. Isang attachment lamang na protektado ng password. Habang tinatype niya ang password, naramdaman ni Lakan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim at pinindot ang enter. Bumukas ang isang PDF file. Sa unang tingin, mukha lang itong isang serye ng mga numero at petsa. Ngunit habang sinusundan ng kanyang mga mata ang mga column, nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Ito ay isang kopya ng bank statement ni Halina na sinundan ng bank statement ni Dalisay. Ang investigator na kinuha niya ay mabilis at mahusay. May mga naka-highlight na transaksyon, mga regular na money transfer mula sa account ni Dalisay patungo sa account ni Halina. Hindi ito maliit na halaga. 50,000 piso bawat buwan. Tulad ng isang orasan, sa loob ng nakalipas na 5 taon, napapikit si Lakan.
50,000 piso. Ito ay higit pa sa dobleng sahod na personal niyang ibinibigay kay Halina. Para saan ang perang ito? Bakit kailangang si Dalisay ang magbigay? Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay pagtanggi. Baka sweldo ito na idinadaan lang kay Dalisay? Imposible. Diretso mula sa kanyang business account ang sahod ng lahat ng empleyado sa Villa Maharlika. Alam niya yon. Baka utang? Baka may malaking pagkakautang si Halina at tinutulungan lamang siya ng kanyang kapatid? Oo, iyon siguro. Si Dalisay ay laging matulungin, may mabuting puso. Marahil ay naawa lamang siya sa kalagayan ni Halina at pinahiram ito ng pera. Pinilit ni Lakan na paniwalaan ang paliwanag na yon. Kumapit siya rito na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy. Mas madaling paniwalaan na ang kapatid niya ay sobrang bait kaysa paniwalaang ito'y isang traidor. Ngunit ang halaga, 50,000 kada buwan sa loob ng 5 taon. 3 milyong piso. Anong klaseng utang yon? At bakit hindi man lang ito nabanggit sa kanya ni Dalisay? Kinailangan niyang malaman. Kinailangan niyang makita ang reaksyon nito. Kinahapunan, habang naghahapunan sila, sinubukan niyang maging kaswal. Si Sinag ay kasama nila sa mesa, tahimik na kumakain habang sinusubuan ng bagong yaya na personal na pinili ni Manang Diwa. Si Dalisay ay masaya at madaldal. Kinukwento ang kanyang araw sa ospital. Nga pala Dalisay, biglang sabi ni Lakan, ipinatong ang kanyang kubyertos. Naalala ko lang si Halina. May nabanggit ba siya sa'yo kung may mga problema siya sa pera? Natigilan sa pagsubo si Dalisay. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang pagkagulat sa biglaang pagbabago ng usapan. Ngunit mabilis itong nakabawi. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, kuya, oo naman." Malumanay niyang sagot. Madalas siyang mag-open up sa akin. Kawawa nga baon daw sa utang ang pamilya niya sa probinsya. May sakit pa raw ang nanay niya. Alam mo naman ako, kuya. Mahina ang puso ko sa mga ganoong kwento. So, tinulungan mo siya? Tanong ni Lakan. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Tumango si Dalisay na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Paminsan-minsan, binibigyan ko siya ng kaunting extra para man lang sa gamot ng nanay niya. Alam kong ayaw mong malaman dahil strikto ka sa mga ganyan, kaya hindi ko na lang sinabi. It was just me trying to help. Ang paliwanag ay perpekto, makinis, puno ng kabaitan. Ito mismo ang paliwanag na gustong marinig ni Lakan. Naramdaman niya ang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Napahiya siya sa sarili. Paano niya nagawang pagdudahan ang sarili niyang kapatid? Ang anghel ng kanilang pamilya? Salamat, Dalisay. Sabi na lang niya, "You have a good heart." Ngumiti ito. Para sa pamilya, kuya. Kahit ang mga taong malapit sa pamilya natin. Nang gabing iyon, pumasok si Lakan sa kanyang opisina na may bahagyang gumaan na pakiramdam. Baka nagkamali lang siya ng hinala. Baka ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakataon lamang. Ang takot ni Sinag ay dahil sa trauma. Ang pera ay dahil sa kabaitan ni Dalisay. Sinubukan niyang ayusin ang mga piraso ng palaisipan upang bumuo ng isang larawan ng kawalang malay. Habang iniisip niya iyon, umilaw ang screen ng kanyang burner phone. Isang bagong mensahe. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isang larawan lang. Nang makita niya ang larawan, ang lahat ng ginhawang naramdaman niya kanina ay naglaho na parang bula. Napalitan ng isang matinding panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang larawan ay kuha mula sa malayo, medyo malabo, at halatang kinunan sa gabi. Ito ay sa isang madilim na parking lot ng isang fast food chain. May dalawang babaeng nakatayo,
sa tabi ng isang kotse. Kahit malabo, ang pagkakakilanlan nila ay hindi maipagkakaila. Si Halina, ang mukha ay gusot sa galit o takot. At si Dalisay, na nakatayo sa harap nito, ang postura ay tensyonado. Ang mga kamay ay tila gumagawa ng isang galit na kilos. Hindi ito ang itsura ng isang taong nagbibigay ng tulong. Ito ang itsura ng isang komprontasyon. Ang larawan ay may timestamp. Kagabi lang. Ilang oras matapos niyang kausapin ang investigator. Kung ang pagtulong sa pera lang ang ugnayan nila, bakit sila kailangang magkita ng patago sa dilim, isang araw matapos palayasin si Halina? Ang sinulid na kanyang hinila ay hindi pala isang simpleng sinulid ng utang na loob. Ito ay isang madilim na sinulid ng isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Isang sinulid ng kataksilan. Nabitiwan ni Lakan ang telepono. Nahulog ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang pagtanggi ay gumuho na. At sa mga guho nito, isang nakakatakot na katotohanan ang nagsimulang mabuo. Ang larawan sa telepono ay hindi na lamang isang imahe. Ito ay naging isang salamin. Isang salamin na nagpapakita sa kanya kung gaano siya naging bulag. Ang perpektong paliwanag ni Dalisay, ang kanyang mga salitang puno ng awa at pagmamalasakit, ay isa na lamang ngayong mapait na biro. Hindi na naghintay si Lakan. Ang apoy ng paghihinala ay naging isang nagngangalit na impyerno sa kanyang kalooban. Kailangan niya ng mga sagot at alam niya kung sino ang tanging tao sa bahay na yon bukod sa kanyang sarili na nakakakita sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hating gabi na. Ang buong Villa Maharlika ay payapa. Ngunit para kay Lakan, ang bawat sulok ay sumisigaw ng kataksilan. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga paa ay walang ingay sa marmol na sahig. Natagpuan niya si Manang Diwa sa kusina. Nag-aayos ng mga bagay-bagay bago matulog. Isang ritual na ginagawa nito gabi-gabi sa loob ng mahigit 40 taon. Manang! Tawag ni Lakan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na nagpatigil sa matanda. Lumingon si Manang Diwa. Bahagyang nagulat. Sir Lakan, gising pa po kayo? May kailangan po ba kayo? Hindi sumagot si Lakan. Dahan-dahan siyang lumapit at walang salitang ipinakita ang screen ng kanyang telepono. Ang madilim na larawan ni Dalisay at Halina sa parking lot. Nakita ni Lakan ang pagbabago sa mukha ni Manang Diwa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kulay sa kanyang pisngi ay biglang nawala. Ang basong hawak niya ay nagsimulang manginig sa kanyang kamay. Sir, ano po yan? Pilit niyang tanong. Ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay isang pag-amin. Alam niyo kung ano to, Manang. Mariing sabi ni Lakan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matanda, naghahanap. At alam kong may alam kayo na hindi niyo sinasabi sa akin. Tapos na ang paglilihim. Sabihin niyo sa akin ang lahat. Ang lakas na itinayo ni Manang Diwa. Sa loob ng maraming taon ay biglang gumuho. Nabitawan niya ang baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang tunog ay nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ito pinansin ng matanda. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang suportahan ang sarili at ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay nagsimulang bumuhos na parang agos ng ilog. Patawarin niyo po ako, sir. Patawarin niyo po ako. Hikbi niya. Natakot po ako. Natakot po ako para sa inyo. Para sa bata. Bakit kayo matatakot, Manang? Anong dapat kong malaman? Giit ni Lakan. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Nanginginig na tumingin sa kanya si Manang Diwa. Hindi lang po ang pagmamaltrato ni Halina ang problema. Sir, mas malalim pa po roon. Matagal na. Mula pa noong una. Anong una? Mula pa noong araw na isinilang si Sinag, sabi ng matanda sa basag na boses. Ang puso ni Lakan ay tila huminto sa pagtibok. Ano ang tungkol sa araw na yon? At doon,
Sa gitna ng nabasag na salamin sa sahig ng kusina, ikinuwento ni Manang Diwa ang isang alaala na pilit niyang ibinaon sa limot. Ikinuwento niya ang pananabik sa ospital. Ikinuwento niya kung paanong si Dalisay bilang doktor ang nag-asikaso sa lahat. Nang unang ilabas ang sanggol, nakita ko po siya, sir. Umiiyak na, sabi ni Manang Diwa. Kahit isang saglit lang, mayroon po siyang maliit na nunal sa may bandang balikat. Tanda ko po iyon. Pagkatapos, dinala siya ni Ma'am Dalisay. Sabi niya ay para sa ilang routine tests. Matagal po siyang nawala. Pagbalik niya, dala na niya ang sanggol na nakabalot na ng maigi sa kumot. Ibinigay niya sa inyo. Sa sobrang saya ninyo, hindi niyo na napansin. Ngunit ako po, may naramdaman akong mali. Iba ang pakiramdam ko sa sanggol. Nang palitan ko siya ng lampin kinagabihan, hinanap ko ang nunal. Wala po, sir. Wala yung nunal. Napaurong silakan na para bang sinampal. Imposible. Nagkakamali lang kayo ng tingin, Manang. Umiling si Manang Diwa. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Sana nga po, sir. Sana nga po ay nagkamali lang ako. Ngunit may isa pa pong bagay. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig pa rin. Sumunod po kayo sa akin. Sinundan siya ni Lakan. Ang kanyang mga paa ay parang may nakagapos na kadena. Pumasok sila sa maliit at simpleng silid ng matandang kasambahay. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha ni Manang Diwa ang isang maliit at luma ng kahon ng sapatos. Binuksan niya ito. Sa loob, nakabalot sa isang sutla ay isang maliit na piraso ng tela. Isang puting tela na bahagyang naninilaw na sa katagalan. Bago pa po kayo ikasal, sir? Paliwanag ni Manang Diwa. Ang mami ninyo po ay nagpaborda ng isang set ng mga lampin. May maliit na logo ng Del Mundo, 2 letrang D at M na magkadikit. Isang tradisyon daw po. Iyon ang unang isusuot ng unang anak ninyo. Ako po ang naghanda noon. Tiniyak kong yun ang dadalhin sa ospital. Kinuha niya ang piraso ng tela. Ito ay isang maliit na retaso na para bang pinunit mula sa isang mas malaking piraso. Sa sulok nito, naroon ang pamilyar na logo ng Del Mundo na bordado sa asul na sinulid. Ang sanggol na unang ipinakita sa akin, suot niya po ang lampin na may ganitong borda. Nang dalhin siya ni Ma'am Dalisay, sinadya ko pong pumunit ng isang maliit na piraso. Para swerte raw, sabi ko sa sarili ko. Ngunit ang totoo, may kakaiba po akong naramdaman. Itinaas niya ang tela. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang sanggol na ibinalik niya, ang sanggol na kinilala ninyong sisinag, hindi po ito ang suot niya. Isang ordinaryong puting lampin lang po mula sa ospital. Tinanong ko po si Ma'am Dalisay. Ang sabi niya ay, nasukahan daw ng bata, kaya pinalitan. Ngunit itinago ko po ito. Itinago ko po ito sa loob ng maraming taon dahil hindi po ako mapanatag. Ibinigay niya ang piraso ng tela kay Lakan. Nang hawakan ni Lakan ang maliit na tela, ang mundo niya ay gumuho. Ang bawat masayang alaala, kasama si Sinag, bawat gabing walang tulog, bawat patak ng luha, bawat dasal, lahat ay biglang nabalot ng isang nakakakilabot na kasinungalingan. Ang tela sa kanyang kamay ay hindi lang isang piraso ng material. Ito ay isang testamento. Isang ebidensya ng isang krimen na mas masahol pa sa pagpatay. Ang pagnanakaw sa kanyang sariling dugo at laman. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang lakas ay umalis sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa borda. Ang mga inisyal ng kanyang pamilya. Isang paalala ng isang anak na hindi niya nakilala. Hindi na siya sumigaw. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang sigaw. Ito ay isang tahimik na kamatayan sa loob ng kanyang kaluluwa. Sa isang boses na halos hindi na niya makilala, isang pabulong na puno ng hindi masukat na sakit at kawalan ng pag-asa.
Nagtanong siya sa hangin. Nasaan ang anak ko? Tumigil siya. Lumunok. Ang tunay kong anak? Ang gabi matapos ang pag-amin ni Manang Diwa ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Lakan. Hindi siya natulog. Hindi siya makatulog. Umupo lamang siya sa kanyang opisina, sa gitna ng dilim, habang ang piraso ng tela na may borda ay nakalatag sa kanyang mesa. Ito ay isang banal na relikya at isang sumpa. Ang tanging pisikal na koneksyon niya sa isang anak na hindi niya man lang nahawakan, na ang mukha ay hindi niya maalala. Nang tumilaok ang mga manok at magsimulang magliwanag ang kalangitan, ang pagdadalamhati ni Lakan ay nagmetamorphosis. Ang kalungkutan ay naging galit. Ang galit ay naging determinasyon. Ang kanyang isip na sinanay sa mundo ng corporate warfare ay nagsimulang gumana na parang isang makina. Hindi na ito usapin ng puso. Ito ay naging isang operasyon. Kinuha niya ang kanyang burner phone. Isang tawag lang ang ginawa niya sa kanyang pinagkakatiwalaang investigator. Bagong direktiba, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay walang emosyon, na para bang nagbibigay ng utos sa isang board meeting. Kalimutan mo muna ang financial trail. I-focus mo ang lahat ng resources mo sa iisang bagay, Paghilom Medical Center. Sir? Tanong ng boses sa kabilang linya. Gusto kong malaman ang pangalan ng bawat doktor, nurse, orderly, janitor, at gwardiya na naka-duty sa maternity ward nung gabing iyon. 5 taon na ang nakalipas, utos niya. Gusto kong malaman kung nasaan sila ngayon. Gusto kong malaman kung sino ang umalis sa trabaho ilang linggo o buwan matapos ang insidente. Gusto kong malaman kung sino ang biglang yumaman. Hukayin mo ang lahat. Walang ititira. Nagsimula ang operasyon. Ang opisina ni Lakan ay naging isang war room. Ang mga araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Siya ay gumagalaw, kumakain, nakikipag-usap, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nasa nakaraan, nasa isang malamig na silid sa ospital. Tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay mas madalas nang ngumiti sa kanya. Isang nangiting nagdudulot ng halo-halong emosyon sa kanyang puso, pagmamahal at sakit. Mahal niya ang batang ito, walang pag-aalinlangan. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito, hindi niya maiwasang isipin ang isa pang bata. Ang batang dapat sana ay nasa wheelchair na iyon. Ang batang may nunal sa balikat. Ang unang mga ulat mula sa investigasyon ay nagsimulang dumating at kasama nito ang frustrasyon. Sir, parang pader ang binabangga natin, sabi ng investigator sa telepono isang hapon. Ang head nurse ng maternity ward noon, si Mrs. Alcantara, nag-migrate sa Canada, kasama ang buong pamilya niya 3 taon na ang nakalipas. Isa sa mga attending physician, namatay sa isang car accident 2 taon na ang nakaraan. Yung ibang mga nurse, nag-resign at nagtrabaho sa ibang bansa o nag-iba ng propesyon. Masyadong malinis, sir, para pong may nagwalis ng mga bakas. Lalong tumibay ang hinala ni Lakan. Hindi ito isang simpleng krimen ng pagkakataon. Ito ay planado. Bawat galaw ay kinakalkula at ang arkitekto ng lahat ng ito ay ang kanyang sariling kapatid. At tila naramdaman ni Dalisay na ang mga pader na kanyang itinayo ay nagsisimula ng suriin. Isang hapon, habang pinapakain ni Lakan si Sinag sa hardin, tumunog ang kanyang personal na telepono. Nakarehistro ang pangalan ni Dalisay. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello. Kuya, kamusta? Ang masayang boses ni Dalisay ang narinig niya. Tinatawagan lang kita para kamustahin kayo. Lalo na si Sinag. How is he? Maayos kami. Maikling sagot ni Lakan. Pinipilit na alisin ang lamig sa kanyang boses. That's good to hear, sabi ni Dalisay. May isang sandaling katahimikan. Kuya, napapansin ko lang, parang ang layo mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba sa trabaho?
You know you can always talk to me. Bawat salita ni Dalisay ay parang asido sa kanyang pandinig. Ang pagkukunwari, ang pekeng pag-aalala. Gusto niyang sumigaw, isumbat ang lahat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pagod lang sa trabaho, Dalisay. Maraming inaasikaso. Pagsisinungaling niya. Oh, okay. Sige, just remember nandito lang ako para sa'yo. Para sa inyo ni Sinag. Salamat, sabi ni Lakan bago ibaba ang tawag. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Alam niyang sinusubukan siyang basahin ni Dalisay. Naramdaman na nito ang panganib. At kung naramdaman na niya iyon, nangangahulugan lamang na mas lalo pa nitong pag-iingatan ang mga lihim nito. Kinagabihan, habang nasa gitna siya ng pag-aaral sa mga luma at malabong CCTV footage mula sa ospital na nakuha ng kanyang team, isang tawag ang pumasok sa kanyang burner phone, isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit isang kutob ang nagsabi sa kanyang kailangan niya. Hello? Lakan del Mundo? Tanong ng isang formal na boses ng lalaki. Sino to? Ako si Director Alcaraz, ang kasalukuyang hospital director ng Paghilom Medical Center, sabi ng lalaki. Nakarating sa akin na may mga tauhan kang nagtatanong tungkol sa aming mga lumang records. I just want to inform you personally to save you time and effort. Umupo ng tuwid si Lakan. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hininga ang direktor sa kabilang linya. May nangyari kasing unfortunate incident mga 4 na taon na ang nakalipas, Mr. Del Mundo. Ang aming physical archives facility kung saan nakatago ang lahat ng papel na dokumento mula sa panahong yon ay nagkaroon ng malaking problema. Isang malaking tubo ng tubig ang pumutok. Maraming mga records ang nasira, nabasa at hindi na nasalvage. Kasama na roon sa kasamaang palad ang lahat ng hard copy records ng maternity ward mula sa linggong iyon. Nanlamig ang buong katawan ni Lakan. Isang aksidente, isang pagputok ng tubo ng tubig. Ang pinakakaraniwan, pinakahalatang palusot sa buong mundo. Wala na. Lahat? Tanong ni Lakan kahit alam na niya ang sagot. Wala na, Mr. Del Mundo. I'm sorry. They were all officially declared as destroyed due to water damage. Wala na kaming maibibigay sa inyo. Pagkababa ng tawag, hindi gumalaw si Lakan. Nakatitig lang siya sa bintana ng kanyang opisina sa mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang huling sinag ng pag-asa na makakahanap siya ng madaling daan ay namatay na. Si Dalisay ay hindi lang nagwalis ng mga bakas. Sinunog niya ang buong kagubatan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lakan. Kung ayaw ng nakaraan na magsalita, pipilitin niya ang kasalukuyan. Ang mga alingaw-ngaw mula sa kuna ay pilit na pinatatahimik. Ngunit para kay Lakan, ang mga ito ay nagsisimula pa lamang sumigaw. Ang bawat tawag sa telepono na hindi sinasagot ni Lakan, bawat maikling sagot, bawat malamig na tingin, ang lahat ng ito ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kaba ni Dalisay. Kilala niya ang kanyang kapatid. Sa likod ng pagiging kalmado nito ay isang isip na parang makina. Isang isip na hindi tumitigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. At ngayon, alam ni Dalisay sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na ang hinahanap nito ay ang katotohanan. Ang panik ay nagsimulang gumapang sa kanya, malamig at makamandag na parang ahas. Ang pagpapalayas kay Halina ay isang pagkakamali, isang malaking katangahan. Ang babaeng iyon ay isang bombang pwedeng sumabog anumang oras. Kailangan niyang maunahan ito. Nag-text siya kay Halina gamit ang isang lumang prepaid number. Isang simpleng mensahe. Food Court, North Wing, 7 p.m. Mag-isa ka. 7:30,
Na nang dumating si Halina, humahangos at pawis na pawis. Ang dati kumpiyansang yaya ay mukha ng basang sisiw. Umupo ito sa tapat ni Dalisay, sa gitna ng ingay ng mga kumakain at nagtatawanan. "Bakit mo ako pinapunta rito?" Bungad ni Halina. Ang boses ay nanginginig. "Anong kailangan mo?" Hindi sumagot si Dalisay. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa. 10,000. Yan na ang huli mong makukuha sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Halina. 10,000? Para saan to? Sa lahat ng ginawa ko? Sa lahat ng isinakripisyo ko? Kasama sa sakripisyo mo ang pagiging palpak, Halina. Malamig na sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay parang patalim. Bakit mo hinayaang mahuli ka? Bakit ka naging pabaya? Dahil sa katangahan mo, nasisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi ko sinasadya. Bigla siyang dumating. Walang biglaan sa mundong ito, Halina. Mayroon lang mga taong tanga. Sabi ni Dalisay, bahagyang inilapit ang kanyang mukha. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Tapos na tayo. Burahin mo ang numero ko. Kalimutan mo ang pangalan ko. Kalimutan mo na nagkakilala tayo. Kung sakaling kausapin ka ng kapatid ko o ng sino mang tauhan niya, isa lang ang sasabihin mo, na pinalayas ka dahil sinaktan mo ang bata. Yun lang. Naiintindihan mo? Pero paano na ko na ako? Paano ang... Wala na akong pakialam sa'yo. Putol ni Dalisay. Kung magkakamali ka, kung may sasabihin kang kahit isang salita, sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang magbabayad. Yung pamilya mo sa probinsya, yung nanay mong may sakit, madaling hanapin ang mga taong walang-wala. Halina, tandaan mo yan. Ang banta ay lumutang sa hangin sa pagitan nila. Mas mabigat kaysa sa ingay ng food court. Nakita ni Dalisay ang takot na pumalit sa galit sa mga mata ni Halina. Kinuha ng babae ang sobre at mabilis na tumayo. Hindi na muling lumingon habang nawawala sa dami ng tao. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan sa parking lot, ang galit ni Dalisay ay nagsimulang mapalitan ng isang pamilyar na sakit. Isang sakit na matagal na niyang ibinaon. Habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling kotse palabas ng mall, ang mga ilaw ng syudad ay naging malabong guhit. Isang lumang kanta sa radyo ang nagbalik sa kanya sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Nasa isang parke siya, nakaupo sa ilalim ng isang puno, masaya at puno ng pangarap. Katabi niya si Marco, isang pintor na walang pera, ngunit may pinakamabuting puso sa lahat ng lalaking nakilala niya. Hawak nito ang kanyang kamay. Ang pag-ibig nila ay simple, totoo, at sapat na para sa kanya. Ngunit hindi para kay Lakan. Naalala niya ang gabi kung kailan hinarap siya ng kanyang kuya sa library ng Villa Maharlika. Hindi siya para sa'yo, Dalisay. Sabi ni Lakan, hindi galit. Ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Ano ang maibibigay niya sa'yo? Isang buhay ng kahirapan? Hindi ako papayag na masira ang buhay mo nang dahil lang sa isang mapusok na pag-ibig. Mahal ko siya, kuya. Pagmamakaawa niya noon. Ang pagmamahal ay hindi sapat para mabuhay. Sagot ni Lakan, isipin mo ang pangalan ng pamilya natin. Itigil mo na to hanggat maaga. Hindi siya nakinig. Ngunit kinabukasan, nawala si Marco. Hindi na ito nagpakita. Hindi na sinasagot ang mga tawag niya. Pagkalipas ng 1 linggo, nalaman niyang tinanggap nito ang isang malaking halaga mula kay Lakan at umalis na papuntang Amerika. Gumuho ang mundo niya. Kinuha ng kanyang kapatid ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa kanya. Kinuha nito ang kanyang kaluluwa. Sa gabing iyon, habang umiiyak siya sa kanyang silid, isang madilim na binhi ang itinanim sa kanyang puso. Isang pangako. Kinuha mo ang kaligayahan ko, kuya. Bulong niya sa dilim. Darating ang araw, kukunin ko ang lahat ng sayo. Ang tunog ng busina
Mula sa likuran ang nagpabalik kay Dalisay sa kasalukuyan. Nag-green na pala ang traffic light. Napapikit siya. Ang sakit ay nandoon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Alam niya kung ano ang kasunod. Alam niyang hindi titigil si Lakan hanggat hindi nito nabubuo ang puzzle. Kailangan na niyang gawin ang huling hakbang, ang kanyang plan B. Pagdating niya sa kanyang tahimik at malinis na condo unit, dumiretso siya sa kanyang kwarto. May isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isa pang burner phone. Isang numero lang ang nakasave doon. Pinindot niya ang call. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses ng lalaki. "Ako to," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, na para bang yelo. "Panahon na. Sigurado ka na ba?" "Oo. I-activate mo na ang plano. Ilayo niyo siya. Dalhin niyo sa lugar na hindi na kailanman matatagpuan ni Numan. Ngayon na." Pagkababa ng tawag, binuksan ni Dalisay ang isang maliit na drawer sa kanyang bedside table. May isang sobre sa loob. Kinuha niya mula rito ang isang luma at kupas ng litrato. Ang litrato ay ng isang mag-asawang magsasaka, payat ngunit nakangiti. Kalong ng babae ang isang malusog na sanggol na lalaki, nakabalot sa isang murang lampin. Ang sanggol na yon ang tunay na biyaya. Ang tunay na tagapagmana ng Del Mundo. Isang malamig at walang kaluluwang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dalisay habang tinititigan ang litrato. "Hanapin mo siya hanggang sa mapagod ka, kuya," bulong niya sa kawalan. "Hinding-hindi mo siya makikita." Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa katatagan ni Lakan. Ang impormasyon tungkol sa nasirang mga record sa ospital ay isang malaking dagok. Tila lahat ng formal na daan ay sarado na. Ang kanyang war room ay napuno ng mga dokumento, mga larawan ng mga dating empleyado, at mga mapa na tila walang patutunguhan. Ang pag-asa ay nagsimulang maging isang maliit na baga na halos maubos na ng hangin. Isang gabi, habang nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang balikat ay mabigat. Tumunog ang kanyang burner phone. Ito ang kanyang investigator. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya. May bahid ng pananabik. "I think I have something." Biglang umupo ng tuwid si Lakan. Ang lahat ng pagod ay biglang naglaho. "Ano yon? Hindi ito matibay na ebidensya, sir. Isang chismis lang pero may isang pangalan na laging lumalabas kapag kinakausap namin ang mga matatandang staff. Isang staff nurse na nag-retire na, si Nida Santos. Ayon sa mga kasamahan niya, bigla raw itong nag-early retirement isang buwan na ni Juan matapos ang insidente. Ang sabi-sabi, palagi raw itong balisa, parang may dinadalang konsensya. "Nasaan siya ngayon?" Mabilis na tanong ni Lakan. "Nasa probinsya po, sir. Sa isang maliit na bayan sa Laguna. Mahirap hanapin, pero nakuha namin ang address." "Ibigay mo sa akin," utos ni Lakan, habang kinukuha na ang susi ng kanyang sasakyan. Walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Ito na yon. Nararamdaman niya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Bago pa man sumikat ang araw, nagmamaneho na si Lakan. Mag-isa, palayo sa syudad. Iniwan niya ang karangyaan ng Villa Maharlika para sa mga makikitid na kalsada ng probinsya. Bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang sasakyan ay 1 kilometrong papalapit sa isang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang address ay nagturo sa kanya sa isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy na may maliit na hardin sa harap. Huminto siya sa tapat ng gate at huminga ng malalim. Dito na magwawakas ang lahat or magsisimula. Isang matandang babae, payat at may mga guhit na ng pag-aalala sa mukha, ang nagbukas ng pinto. Ito si Nida Santos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya nang makita ang mamahaling sasakyan at ang lalaking nakatayo sa kanyang gate, ngunit agad din itong napalitan ng isang pamilyar na kaba.
Magandang umaga po. Magalang na bati ni Lakan. Sa sino po sila? Tanong ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng pinto. Ako po si Lakan del Mundo. Maari po ba tayong mag-usap sandali? Sa pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan, nakita ni Lakan ang pagbabago sa mukha ng babae. Ang kaba ay naging takot. Wala po akong kilalang ganyan. Nagkakamali po yata kayo ng bahay. Akma na sana nitong isasara ang pinto. Sandali lang po. Pigil ni Lakan. Ang kanyang boses ay naglalaman na ng pakiusap. Hindi po ako naparito para manakot. Hindi po ako pulis. Naparito po ako bilang isang ama. Natigilan ang matanda. Dahan-dahan itong muling binuksan ang pinto. Pinapasok siya nito sa isang maliit na sala. Umupo si Lakan sa isang lumang silyang yantok. Sa simula, si Aling Nida ay hindi nagsasalita. Paulit-ulit nitong sinasabi na wala siyang alam, na matagal na siyang retirado at wala na siyang maalala. Nakita ni Lakan na hindi gagana ang puwersa. Kailangan niyang buksan ang kanyang puso. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit na piraso ng tela. Ang telang may borda ng logo ng Del Mundo. Dahan-dahan niya itong inilapag sa maliit na mesa sa pagitan nila. Alam ko po kung ano ang nangyari sa ospital 5 taon na. Ang nakalipas, mahinang sabi ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Alam ko pong may kinalaman kayo. Hindi po ako naparito para isumbat iyon. Hindi po ako naparito para sa hustisya. Huminga siya ng malalim, nilunok ang pride at sakit. Naparito po ako para magmakaawa bilang isang ama na ninakawan ng anak. Sa loob ng 5 taon, inalagaan ko ang isang batang hindi sa akin, habang ang sarili kong dugo at laman ay nasa kung saang lugar. Kung may puso pa po kayo ng isang ina, sabihin niyo po sa akin, nasaan ang anak ko? Ang mga salita ni Lakan na puno ng dalisay na sakit, ang tuluyang bumasag sa pader na itinayo ni Aling Nida sa paligid ng kanyang konsensya. Tumingin siya sa tela sa mesa at pagkatapos ay sa mga mata ni Lakan na puno ng luha. At doon, ang matandang nurse ay humagulgol. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Patawarin niyo po ako. Tikbi niya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagsisisi. Araw-araw, gabi-gabi, binabagabag po ako ng ginawa ko. Ikinuwento niya ang lahat kung paano siya nilapitan ni Doktora Dalisay. Ang alok na malaking halaga ng pera, sapat na para sa operasyon ng kanyang asawa noon na may malubhang sakit. Sinabi raw ni Dalisay na para ito sa ikabubuti ng lahat, na ang tunay na ina ng bata ay hindi ito kayang buhayin. Naniwala siya. O pinili niyang maniwala. Siya po ang nag-ayos ng lahat. Pag-amin ni Aling Nida, ako lang po ang taga-abot. May isang pamilya pong naghihintay sa labas ng ospital. Isang mag-asawang magsasaka. Sila raw po ang mag-aalaga sa bata. Ibinigay ko po sa kanila ang sanggol. Saan? Saan ko sila mahahanap? Tanong ni Lakan. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Sa isang maliit na baryo po, sa probinsya ng Palawan, sagot ng matanda. Hindi ko na po alam kung ano ang nangyari sa kanila pagkatapos noon. Palawan, napapikit si Lakan. Ang kanyang anak ay nasa paraiso, habang siya ay nasa impyerno. May pangalan ba? Mayroon ba silang ibinigay na pangalan sa anak ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Tumango si Aling Nida. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang sabi po sa akin ni Doktor, ang ipapangalan daw po sa bata. Huminto siya. Huminga ng malalim. Biyaya. Biyaya. Isang biyaya. Ang kanyang anak. Ang pangalan ay parang isang musika sa pandinig ni Lakan. Isang pangakong matagal nang nawala. Tumayo si Lakan. Nanginginig ang buong katawan. Hindi sa galit, kundi sa isang emosyong hindi niya maipaliwanag.
Isang pinaghalong sakit, saya at pananabik. Nag-iwan siya ng isang makapal na sobre sa mesa. Para po sa inyo. Salamat. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang lumabas ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Nang makalayo siya sa maliit na baryo, itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Doon, sa loob ng kanyang sasakyan, sa gitna ng kawalan, humagulgol sila Del Mundo. Isang iyak ng isang amang sa wakas. Pagkatapos ng 5 taon, ay nalaman na ang pangalan ng kanyang nawawalang anak. Matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang nag-aalab na pagmamadali. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono, hindi na ang burner phone. Wala na siyang pakialam sa pag-iingat. Nag-dial siya ng isang numero, ang numero ng kanyang personal na piloto. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ihanda mo ang helicopter. Saan po ang punta natin, sir? Tumingin si Lacan sa abot-tanaw, sa direksyon kung nasaan ang pag-asa. Lilipad tayo sa Palawan, sa pagsikat ng araw. Ang biyahe pabalik sa Maynila mula Laguna ay ang pinakamabilis at pinakamagaan na pagmamaneho sa buhay ni Lacan. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang balikat ay tila naglaho. Ang bawat ilaw ng poste na kanyang nadadaanan ay parang mga bituin na gumagabay sa kanya pauwi, biyaya. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan sa kanyang isipan, biyaya, ang kanyang anak. Naglalaro sa kanyang imahinasyon ang itsura ng bata. Kamukha kaya niya? O kamukha ng yumaong ina nito? Malusog kaya ito? Masaya. Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan, ngunit hindi ito nagdulot ng kaba, kundi ng isang matamis na pananabik. Pagpasok niya sa gate ng Villa Maharlika, halos 10:00 na ng gabi. Ang plano niya ay simple. Kukuha siya ng ilang gamit, titiyakin na maayos ang kalagayan ni Sinag, at aalis bago pa man mag-umaga papuntang Palawan. Hindi na niya kayang maghintay pa. Bawat segundong lumilipas ay isang segundong ninanakaw mula sa kanila. Ngunit nang bumaba siya mula sa kanyang sasakyan, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang mas malalim at mas mabigat kaysa sa karaniwan. Ang mga ilaw sa mansyon ay bukas, ngunit tila walang buhay. Manang? Tawag niya pagpasok sa pinto. Walang sumagot. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Mabilis siyang naglakad papasok. Naabutan niya si Manang Diwa sa may paanan ng engrandeng hagdanan. Nakaupo ito sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na pag-iyak. Manang, anong nangyari? Tanong ni Lacan. Ang kanyang boses ay biglang tumaas. Nasaan si Sinag? Dahan-dahang itinaas ni Manang Diwa ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namumugugto at puno ng takot at pagsisisi. Sir, si Ma'am Dalisay po. Dumating siya kanina. Hindi na niya kailangang tapusin. Sa isang iglap, alam na ni Lacan, nilampasan niya ang matanda at tumakbo paakyat ng hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang tambol ng digmaan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng silid ng bata. Ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang silid ay walang laman. Ang kama ay maayos. Ang wheelchair ay nakatabi sa sulok. Ang mga laruan ay nasa kanilang mga lalagyan. Ngunit ang kanyang anak ay wala roon. Nawawala. Napaluhod si Lacan sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Ang pakiramdam ng pag-asa na bumalot sa kanya kanina ay biglang naging abo. Ang pananabik ay napalitan ng purong sindak.
At sa ibabaw ng unan ni Sinag, nakita niya ito. Isang piraso ng papel, nakatupi ng maayos, isang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Binuksan niya. Ito ay sulat kamay ng kanyang kapatid. Ang pamilyar at eleganteng pagsulat ni Dalisay na ngayon ay tila sulat mula sa demonyo. Kuya, pasensya na kung kinailangan kong gawin ito. Ngunit alam kong may ginagawa kang hindi ko gusto. Alam kong naghahanap ka, kaya naisip kong bigyan ka ng isang mas mahirap na palaisipan. Nasa akin si Sinag. Ligtas siya sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Ngunit kailangan niyang manatili sa akin habang ginagawa mo ang iyong desisyon. Oo. Bago ko makalimutan, alam ko rin kung nasaan si Biyaya. Alam na alam ko ang pangalan ng baryo sa Palawan kung saan siya nakatira. Isang napakaliit na baryo. Isang tawag ko lang sa mga tamang tao. At ang biyayang matagal mo nang hinahanap ay maaaring maglaho na parang bula. Isang aksidente sa pangingisda, marahil, o isang biglaang sakit. Maraming pwedeng mangyari sa isang malayong lugar. Kaya heto ang pagpipilian mo, kuya. Itigil mo ang lahat. Itigil mo ang iyong investigasyon. Itigil mo ang paghahanap. Manahimik ka. Kung gagawin mo yan, ibabalik ko si Sinag sa'yo at mananatiling ligtas si Biyaya sa kung nasaan man siya. Ngunit sa oras na gumawa ka ng kahit isang maling galaw, tumawag ng pulis, maghanap sa akin, o subukang pumunta sa Palawan, mawawala silang dalawa. Mawawala sila sa'yo habang buhay. Nagmamahal, Dalisay. Bawat salita sa sulat ay isang saksak. Bawat pangungusap ay isang lason. Ang papel ay nayupi sa mahigpit na pagkuyom ng kamay ni Lakan. Ang pagpipilian, ang karumal-dumal na pagpipilian, iligtas ang batang pinalaki niya o ipagpatuloy ang paghahanap sa batang isinilang sa kanya. Pinipili niya ang buhay ng isa laban sa isa. Isang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Lakan. Hindi ito sigaw ng galit. Hindi ito iyak ng kalungkutan. Ito ay isang ungol. Isang ungol ng isang hayop na nasukol. Isang ungol ng isang amang nawalan ng lahat sa isang iglap. Ang sakit ay hindi na masukat. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa pader, muli at muli, hanggang sa ang kanyang mga buko ay dumugo. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang pisikal na sakit ay walang-wala, kumpara sa impyernong nag-aalab sa loob niya. 2 anak, at ngayon, pareho silang nawala. Ang isa ay bihag. Ang isa ay isang target. At siya ay naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay, walang magawa. Tumingala siya sa kisame, ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, mga luhang mainit at puno ng walang hanggang galit at desperasyon. Ang kanyang kapatid ay hindi lang kinuha ang kanyang mga anak. Kinuha nito ang kanyang kaluluwa. Ang mga unang oras matapos basahin ang sulat ay isang malabong panaginip ng sakit. Umupo si Lakan sa sahig ng walang lamang silid ni Sinag. Ang kanyang likod ay nakasandal sa kama. Ang duguang kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod. Ang mundo ay huminto. Ang mga plano, ang pag-asa, ang pananabik, lahat ay naging abo na tinangay ng hangin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Ang matinding sakit ay dahan-dahang namuo, tumigas, at naging isang bagay na mas matibay. Isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi siya papatalo. Hindi niya hahayaang manalo si Dalisay. Kinuha niya ang sulat at binasa itong muli. Hindi na para damhin ang sakit, kundi para maghanap ng butas. Hinimay niya ang bawat salita, bawat parirala. At doon, sa isang pangungusap, nakita niya ito. Habang ginagawa mo ang iyong desisyon, ang kanyang kapatid ay naghihintay. Nangangahulugan itong hindi pa nito ginagalaw si Biyaya. Naghihintay ito ng kanyang susunod na hakbang.
At sa paghihintay na yon, nagbigay ito sa kanya ng isang maliit na bintana, isang pagkakataon, at may isa pang bagay. Sa huling bahagi ng sulat, Nagmamahal Dalisay. Isang karaniwang pagsasara, ngunit sa ilalim nito ay may isang maliit, halos hindi makitang mantsa ng tinta na parabang saglit na tumigil ang panulat bago ito ituloy. At sa tabi nito, may bahagyang pagkagusot sa papel. Biglang may naalala si Lakan, isang lumang alaala mula sa kanilang kabataan. Noong mga bata pa sila, meron silang isang secret hideout, isang luma at abandonadong villa na pag-aari ng kanilang lolo't lola sa malayong bahagi ng Tagaytay. Doon sila naglalaro, nagtatago mula sa kanilang mga magulang. At sa lumang library ng villa na yon, may isang mahogany desk. Isang desk na may maliit na depekto sa ibabaw. Isang maliit na uka kung saan laging sumasabit ang dulo ng panulat. Ang maliit na mantsa. Ang pagkagusot. Imposible, sabi ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang instinto ng isang taong wala ng ibang mapagpipilian, ay sumigaw. Posible, si Dalisay ay sentimental. Sa kabila ng lahat ng kanyang galit, may bahagi pa rin sa kanya na nakakapit sa nakaraan. At kung kailangan niya ng isang lugar na ligtas, isang lugar na walang sino man ang makakaalam, babalik siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tumayo si Lakan. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit ngayon ay mayroon na itong direksyon. Hindi siya tumawag ng pulis. Tinupad niya ang unang kondisyon ni Dalisay, ngunit tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang investigator gamit ang burner phone. May address akong ibibigay sa'yo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na. Huwag kang lalapit. Magtipon ka ng mga tao. Palibutan ninyo ang lugar mula sa malayo. Walang gagawa ng kahit ano hanggat wala akong senyas. At ipadala mo ang eksaktong lokasyon sa PNP chief. Sabihin mo ito ay isang potential hostage situation. Sabihin mong hintayin nila ang tawag ko bago kumilos. Pagkatapos noon, umakyat siya sa kanyang silid. Kumuha siya ng isang maliit na itim na bag. Nagbihis siya ng madilim na damit. Bago umalis, pumasok siyang muli sa silid ni Sinag. Tinitigan niya ang walang lamang wheelchair. Babalikan kita, anak. Bulong niya. Babalikan ko kayong dalawa. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay isang karera laban sa oras. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa bawat kilometro. Habang papalapit siya sa lumang villa, bumagal siya. Ipinarada ang kotse sa layong 1 kilometro at naglakad sa madilim at masukal na daan. Ang villa ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, isang madilim na anino, laban sa kalangitan. Karamihan sa mga bintana ay madilim. Ngunit sa isang bintana, sa ikalawang palapag, ang bintana ng lumang library, may isang mahinang, kumikislap na liwanag. Liwanag ng kandila. Nasa loob sila. Tama ang hinala niya. Dahan-dahan siyang umakyat sa pader na bato. Gumalaw sa mga anino tulad ng isang multo. Ang kanyang plano ay pumasok ng hindi napapansin at kunin si Sinag. Ngunit nang marating niya ang pinto ng library, narinig niya ang boses ni Dalisay. At kaya hindi mo dapat pagkatiwalaan ang kahit sino, Sinag. Maging ang sarili mong ama. Tignan mo kung anong ginawa niya sa akin. Iniwan niya akong mag-isa. Sumilip si Lakan sa siwang ng pinto. Sa gitna ng silid, sa liwanag ng ilang kandila, nakaupo si Dalisay sa sahig. Sa harap niya ay si Sinag, nasa kanyang wheelchair. Ang muka ay puno ng takot. Walang ibang tao. Sila lang dalawa. Hindi na makapaghintay si Lakan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Gumawa ito ng isang mahinang langit-ngit. Mabilis na lumingon si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Agad siyang tumayo at pumunta sa likod ng wheelchair ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa balikat ng bata. Kuya, paano mo nalaman? Hindi na yan mahalaga, Dalisay.
Sabi ni Lakan, dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakataas upang ipakita na wala siyang armas. Tapusin na natin to. Isang desperadong nanangiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Tapusin! Nagsisimula pa lang ako. Akala mo ba ganun lang kadali? Isang salita ko lang, kuya, at mawawala na ang tunay mong anak. Hindi mo gagawin yan, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng isang kakaibang kumpiyansa. At bakit hindi? Dahil kung gagawin mo yan, mawawala na ang huling alas mo laban sa akin. At dahil sa kabila ng lahat ng galit mo, hindi ka isang mamamatay tao. Nag-iba ang ekspresyon ni Dalisay. Isang sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang halimaw. Ang nakita ni Lakan ay ang kanyang nakababatang kapatid. Nalilito, nasasaktan, at nawawala. At sa sandali ng kahinaang yon, nagsimulang umagos ang lahat ng sakit na kinimkim ni Dalisay. Hindi mo alam ang ginawa mo sa akin, kuya. Sigaw niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kinuha mo siya. Kinuha mo si Marco, ang nag-iisang lalaking minahal ko. Binayaran mo siya para iwan ako. Sinira mo ang buhay ko. Natigilan si Lakan. Ano? Hindi ko siya binayaran para iwan ka. Binigyan ko siya ng pera para makapagsimula kayo. Binigyan ko siya ng puhunan para sa sarili niyang art gallery. Para mapatunayan niyang kaya kanyang buhayin. Pero siya ang tumakbo. Siya ang kumuha ng pera. At iniwan ka. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal kay Dalisay. Napaurong siya. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo yan. Nagsisinungaling ka. Bakit ako magsisinungaling na ngayon, Dalisay? Malungkot na tanong ni Lakan. Ang buong buhay natin ay isa ng malaking kasinungalingan. Tapusin na natin to. Sa wakas, ang pader na itinayo ni Dalisay sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Napahagulgol siya. Sinira ko ang lahat para sa wala. Hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Lakan, lumalapit pa. Ibigay mo sa akin ang bata, Dalisay. Ibigay mo sa akin ang lokasyon ni Biyaya. Ayusin natin to. Sa baryo ng Munting Liwayway, sa Palawan, sabi ni Dalisay sa pagitan ng kanyang mga hikbi. May pamilyang nag-aalaga sa kanya. Pamilya Corpus. Munting Liwayway, sa wakas, ang pangalan ng lugar. At sa sandaling iyon, ang tunog na matagal nang hinihintay ni Lakan ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ang tunog ng mga sirena ng pulis, papalapit ng papalapit. Napatingala si Dalisay, ang muka ay puno ng panik. Nagmamadali siyang umatras, papalayo kay Lakan. Sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang luma at mataas na bookshelf. Narinig ni Lakan ang isang malakas na tunog ng pagkabiyak ng kahoy mula sa itaas. Ang lumang kisame. Dalisay, umiwas ka! Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na dagundong, isang malaking bahagi ng kisame at ang bookshelf ay bumagsak sa pagitan nila. Lumilikha ng isang makapal na alikabok at ingay. Lakan! Sigaw ni Dalisay mula sa kabilang panig. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Kay Sinag, na nasa wheelchair, nanginginig sa takot, ilang pulgada lang mula sa mga nagbagsakang debris. Ang alikabok ay hindi pa man napapawi ng silakan ay kumilos na. Hindi niya alintana ang mga nagbabagsakang debris o ang panganib. Ang tanging nakikita niya ay si Sinag na napapalibutan ng mga guho ng libro at kahoy. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sinag! Sigaw niya. Nilagpasan niya ang naglalakihang mga piraso ng kahoy at narating ang bata. Inalis niya ang wheelchair mula sa panganib at lumuhod sa harap nito. Anak, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Tanong niya. Hinahaplos ang mukha ni Sinag. Umiling lang ang bata. Ngunit pagkatapos ay ginawa nito ang isang bagay na hindi pa nito nagagawa noon.
Itinaas nito ang kanyang mga payat na braso at mahigpit na yumakap sa leeg ni Lakan. Isang yakap na puno ng takot, ngunit puno rin ng tiwala. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay natagpuan ng bata ang kanyang kanlungan. Niyakap niya ito pabalik. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa ginhawa. Nandito na si Papa. Ligtas ka na. Maya-maya, dumating na ang mga pulis. Ang kaguluhan ay napalitan ng organisadong pagresponde. Mula sa kabilang panig ng mga guho, inilabas nila si Dalisay. Hindi ito nasaktan, ngunit ang kanyang muka ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, na para bang ang kaluluwa niya ay naiwan sa ilalim ng mga nagbagsakang libro. Hindi na ito nanlaban nang pusasan siya ng mga pulis. Habang dinadaan siya sa harap ni Lakan, saglit itong tumingin sa kanya. Isang tingin na puno ng pagsisisi at pagod. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Hindi na kailangan. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang oras sa presinto, tumawag si Lakan sa investigator. Si Halina ay natagpuan at inaresto rin. Ang lahat ng sangkot ay haharap sa batas. Ngunit para kay Lakan, ang hustisya sa korte ay pangalawa na lamang. Mayroon siyang isang mas mahalagang paglalakbay na kailangang tapusin. Iniwan niya si Sinag sa mapagkakatiwalaang pangangalaga ni Manang Diwa at ng isang team ng mga nurse. Pagkatapos, sumakay siya sa helicopter na naghihintay sa kanya. Ang patutunguhan, Baryo Munting Liwayway, Palawan. Ang ingay ng ilisi ay tila kapareho ng dagundong sa kanyang dibdib. Habang tinatawid nila ang asul na dagat at ang luntiang mga isla, ang bawat minuto ay parang isang oras. Pagkalipas ng ilang oras, lumapag sila sa isang maliit na palayan, malapit sa isang grupo ng mga bahay kubo. Isang paraiso. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga alon at mga ibon, ang tanging maririnig. Ngunit ang ganda ng paligid ay hindi napapansin ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang maliit na kubo na nakatayo malapit sa dalampasigan. Ang bahay ng pamilya, Corpus. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa buhangin. Isang payat ngunit matipunong lalaki ang lumabas mula sa kubo. Hawak ang isang lambat. Tumingin ito sa kanya ng may pagtataka. "Magandang araw po," sabi ni Lakan. Pinipilit na maging kalmado. "Hinanap ko po ang pamilya Corpus." "Ako po yon," sagot ng lalaki. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Hindi alam ni Lakan kung paano magsisimula. Ano ang sasabihin mo sa mga taong nag-alaga sa iyong anak sa loob ng 5 taon? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang maliit na boses ang narinig niya mula sa loob ng kubo. "Itay! Itay! Huli na po ba yung isda?" Lumabas ang isang batang lalaki. Tumatakbo palapit sa mangingisda. Siya ay mga 5 taong gulang, nakapaa, may kayumangging balat na nasunog sa araw, at may mga matang nagniningning na parang mga bituin. Malusog siya, masigla. At sa kanyang balikat, nakita ni Lakan ang isang maliit na nunal. Ang mundo ni Lakan ay huminto. Ang paghinga niya ay nahinto. Ito siya, ang kanyang anak, ang kanyang biyaya. Napansin ng bata ang kanyang pagkakatitig. Nagtago ito sa likod ng kanyang kinikilalang ama. Sumisilip ng may hiya. Lumuhod si Lakan sa buhangin. Hindi alintana ang kanyang suot. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan. "Huwag kang matakot," sabi niya sa isang basag na boses. Ang mangingisda, si Mang Rody, at ang asawa nitong si Aling Elena, na kalalabas lang, ay nagkatinginan, puno ng pagkalito. "Sino po ba talaga kayo?" tanong ni Aling Elena. Tumingin si Lakan sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at sakit. Ako po ang..." Hindi niya masabi, pero hindi na kinailangan. Dahil sa sandaling iyon, ang bata,
na puno ng likas na kuryosidad, ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ng kanyang itay. Lumapit ito kay Lakan. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Inilahad ni Lakan ang kanyang kamay. Nag-alinlangan sandali ang bata bago dahan-dahang inilagay ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng palad ni Lakan. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay parang isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng pagkatao ni Lakan. Mainit. Totoo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lakan, tumulo sa buhangin. At pagkatapos, isa pa. Hindi na niya napigilan. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng 5 taon ng pangungulila, 5 taon ng paghahanap. Biyaya, bulong niya. At doon, sa isang dalampasigan sa Palawan, sa ilalim ng araw, sa unang pagkakataon, niyakap ni Lakan del Mundo ang kanyang tunay na anak. Isang yakap na naghilom sa isang sugat na halos bumasag sa kanyang kaluluwa. Ngunit habang yakap niya ang isang anak, ang kanyang isipan ay nasa isa pa. Ang yakap ay mahigpit, ngunit hindi pa buo, dahil alam niya na ang kanyang pamilya ay hindi pa kumpleto. Habang ninanamnam niya ang sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Sa simula, hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ito. Nang may pag-aatubili, binitawan niya si Biyaya at kinuha ang telepono. Numero ito ng ospital sa Maynila. Ang ospital kung saan niya dinala si Sinag matapos ang insidente sa Villa para sa isang full check-up. Isang malamig na kaba ang muling gumapang sa kanya. Sinagot niya, "Mr. Del Mundo," sabi ng isang formal na boses. "Tumatawag po kami mula sa Neurology Department. May resulta na po ang mga bagong tests na ginawa namin kay Sinag." "Ano yon? May problema ba?" "Wala pong problema, sir. Sa katunayan, maganda po ang balita. Base sa aming mga bagong findings, ang kondisyon po ni Sinag, ang kanyang pagiging paralisado, mukhang hindi po ito congenital. May malaki po kaming hinala na ito ay psychosomatic paralysis, isang pisikal na kondisyon na dulot ng matinding psychological trauma noong siya ay sanggol pa lamang." Natigilan si Lakan. "Ano ang ibig sabihin niyan, Doc?" "Ang ibig sabihin po niyan, Mr. Del Mundo, sa tamang therapy at sa isang ligtas at mapagmahal po na kapaligiran, may napakalaking posibilidad na makakalakad po siyang muli." Nabitawan ni Lakan ang telepono. Nahulog ito sa buhangin. Nakatayo siya sa pagitan ng 2 mundo. Sa kanyang harapan, ang anak na kanyang natagpuan. Sa Maynila, ang anak na may pag-asang gumaling. Parehong nangangailangan sa kanya. Parehong bahagi ng kanyang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Ang sikat ng araw na tumatago sa malaking bintanang salamin ng Villa Maharlika ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon na itong init. Isang init na nagmumula sa mga tunog na pumupuno ngayon sa dating tahimik na mansyon. Ang tunog ng tawanan, ang tunog ng maliliit na paang tumatakbo, at ang tunog ng pag-asa. Dinala ni Lakan si Biyaya pabalik sa Maynila. Hindi ito naging madali. Ang unang linggo ay puno ng pag-iyak at pananabik sa pamilya Corpus. Ngunit si Lakan ay naging higit pa sa isang ama. Siya ay naging isang kaibigan, isang kakampi, isang pasyenteng tagapakinig. Ang unang pagkikita ni Biyaya at Sinag ay isang eksenang hindi malilimutan ni Lakan. Dinala niya si Biyaya sa silid ng ospital kung saan nagpapagaling si Sinag. Si Biyaya na sanay sa malawak na dalampasigan ay tila nahihiya sa loob ng puting silid. Si Sinag naman, mula sa kanyang wheelchair, ay tinitigan ang bagong dating na bata ng may malaking pagtataka. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Biyaya sa wheelchair. Tinitigan niya ang mga binti ni Sinag na hindi gumagalaw. Pagkatapos, sa isang kilos na nagmula sa dalisay na kabaitan ng isang bata, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Sinag. "Ayos lang yan," bulong ni Biyaya. "Kaya mo yan." Mula sa araw na yon,
Isang kakaibang ugnayan ang nabuo sa pagitan ng dalawa. Sila ay naging magkapatid, hindi dahil sa sinabi ng mga matatanda, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Naging tapat si Lacan sa kanyang pangako sa pamilya Corpus. Hindi niya ipinagkait si Biyaya sa kanila. Bawat buwan, lumilipad sila papuntang Palawan o ang mag-asawa ang lumilipad papuntang Maynila. Sila ay naging isang malaki at hindi pangkaraniwang pamilya. Pinag-isa ng pagmamahal para sa isang bata. Si Mang Rody at Aling Elena ay hindi nawalan ng anak. Sa halip, nagkaroon sila ng isa pang pamilya. Si Dalisay at Halina ay parehong nahatulan. Si Lacan ay dumalo sa huling pagdinig. Tiningnan niya ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Hindi na may galit, kundi may isang malalim na awa. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit alam niyang para sa sarili niyang kapayapaan, kailangan niyang simulan ang paglalakbay na yon. Ngayon, sa isang mainit na hapon, nakaupo si Lacan sa isang bench sa malawak na hardin ng Villa Maharlika. Sa kanyang harapan, isang milagro ang nagaganap. Si Sinag, na nakasuot ng leg braces, ay dahan-dahang humahakbang. Bawat hakbang ay nanginginig at puno ng pagsisikap. Sa tabi niya ay ang kanyang physical therapist. At sa kanyang harapan, ilang hakbang ang layo, ay si Biyaya, masiglang pumapalakpak. "Kaya mo yan, Kuya Sinag," sigaw ni Biyaya. "Halika dito, konti na lang." Ang salitang kuya ay nagdulot ng isang ngiti sa mga labi ni Lacan. Nakatuon ang lahat ng lakas ni Sinag. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo. Humakbang siya ng isa pa at isa pa. Hanggang sa wakas, narating niya si Biyaya. Sa sobrang pagod, nawalan siya ng balanse at pareho silang natumba sa malambot na damuhan, nagtawanan. "Nakita mo, Papa? Nakita mo?" Sigaw ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng isang tagumpay na hindi kayang bilhin ng anumang pera. "Nakita ko, anak. Nakita ko," sagot ni Lacan. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Tumayo si Biyaya at tumakbo palapit sa kanya. Umupo sa kanyang kandungan. "Ang galing ni Kuya, no, Papa?" "Oo, anak. Sobrang galing ng kuya mo," sabi ni Lacan. Niyakap ang kanyang Biyaya. Tumingin siya sa dalawang bata. Ang isa, ang kanyang Biyaya, ang anak ng kanyang dugo. Ang Biyaya na ibinalik sa kanya. Ang isa, si Sinag, ang anak ng kanyang puso. Ang Sinag na nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo at nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama. Hindi na niya iniisip kung sino ang tunay at sino ang hindi. Pareho silang totoo. Pareho silang kanya. Ang pag-ibig, natutunan niya, ay hindi parang isang basong napupuno. Ito ay parang isang apoy. Kapag ibinahagi mo ito, hindi ito nababawasan. Sa halip, mas lalo itong lumalaki at nagliliyab, nagbibigay init sa lahat ng nasa paligid nito. Mula sa bintana ng mansyon, nakatayo si Manang Diwa. Tahimik na pinapanood ang tatlo. Isang ngiti ng kapayapaan ang nakaguhit sa kanyang matandang mukha. Napatingin si Lacan sa langit. Isang bagong bukang liwayway, hindi lang sa kalangitan, kundi sa kanilang mga buhay. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang puso ni Lacan del Mundo ay buo. Ngumiti siya, isang tunay at payapang nangiti, at sa ilalim ng init ng araw, niyakap niya ang kanyang mga anak at ibinulong sa hangin ang isang pasasalamat para sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya upang maging isang ama. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lacan, Sinag at Biyaya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento,
Kasama ninyo akong nakaramdam ng galit sa kataksilan, ng sakit sa mga kasinungalingan, at ng hindi matatawarang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta mga salita para sa akin. Ito ay isang paalala na ang puso ng isang magulang ay isang karagatan ng pagmamahal na walang hangganan. Sana po, sa inyong pagsubaybay, ay naiwan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan, na ang kapatawaran, kahit gaano man kahirap ibigay, ang siyang nagbubukas ng pinto para sa tunay na paghilom. At ang pag-asa, tulad ng isang magandang bukang liwayway, ay laging sisikat pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, gusto ko naman pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang inyong naramdaman habang nakikinig? Aling bahagi ng paglalakbay ni Nalakan ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento po ay hindi lamang mga salita sa screen, kundi mga tinig na nagbibigay inspirasyon at buhay sa bawat kwentong aking isinusulat. Muli, maraming salamat po sa pagbibigay kulay sa kwentong ito. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong paglalakbay ng puso.